Amen. Muli, good day po sa ating lahat, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, tayo ay muling makapag-aral sa kanyang mga salita. Pero bago tayo lumayo sa ating paksa, nais ko lang ipaalala na napakahalaga sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos ang tamang paghati sa kanyang salita, no? Sa salita ng katotohanan. Kung kanino ito, kung sino ang kausap nito, napakahalaga na makita natin ito, no? At sa ating paksa at talatang tutunghayan ngayon ay may dalawang grupo na binabanggit si Pablo. Sa nakaraan, ito ay ang pagpapatuloy, no, sa ating paksa sa araw na ito. So, dalawa yung grupo na tao na binabanggit ni Apostol Pablo, no? Sa dalawang grupo na ito ay may distinction o pagkakaiba na dapat nating makita. Sapagkat kung hindi natin ito isasaalang-alang, magkakaroon lamang kalituhan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Napakahalaga na makita ng bawat Bible student, no, o katulad mo, katulad ko na nag-aaral sa salita ng Diyos, na makita ito, no. So, last meeting ating natunghayan ang talatang ito, yung Romans chapter 3 verse 30. Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Dito pa lang sa ating talata na ito, nasulat ni Apostol Pablo, na dalawang grupo ang kausap ni Apostol Paul. Ang konteksto dito, which is justification, no? So, pinag-uusapan natin sa nakaraan ang tungkol sa justification of circumcision by faith. So ating ipagpapatuloy ngayon sa ating tema, the justification of uncircumcision. So sa nakaraan, justification by faith sa mga circumcised people, referring to the nation of Israel. So ngayon, sa ating pagpapatuloy sa ating tema, uncircumcision through faith, kung paano ito i-justify ng ating Panginoon, ano? Ay kailangan nating maintindihan, ano, ang konteksto sa pagkagamit, no, ng salitang through faith. Actually, ang ating tinitignan, even sa last week nating pag-aaral, yung by faith, kung ano bang ibig sabihin, ano? And ngayon, yung through faith, paano i-justify ng Diyos these two distinction na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga circumcised people and to the uncircumcision, no? So, katulad ng ating talatang nabasa, Romans chapter 3 verse 30. Sana meron kayong mga ballpen pag nakapanood kayo rito. Meron kayong ballpen and then notes, no? Ililista nyo yung ating mga talata and then pwede mo itong balikan. So, katulad ng ating talatang nabasa sa Romans chapter 3 verse 30. Ang konteksto nito ay justification. Katulad ng nasabi ko kanina. So, circumcision by faith and uncircumcision through faith. So, there are two distinctions, no? Yung circumcision and uncircumcision, God will justify them in a distinct, meron silang distinction. Ang dalawang grupo na ito ay may magkaibang paraan, no, sa kanilang justification, ano, o sa kanilang pagpapawalang sala. So, sa nakaraan ating nakita ang ibig sabihin ng by faith. Kapag sinabi nating by faith, ito ay may kalakip na gawa ang kanyang pananampalataya. So, upang ito ay mapatunayan, ang sino mang sumampalataya ay dapat makita sa kanilang mga gawa. That is justification by faith, no? So today ating titingnan ang ibig sabihin ng true faith. Actually, hindi natin minsan o madalas, no, even me before, hindi ko tinitingnan itong mga ganitong term.
Ang akala natin, nakita lang natin sa scripture, by faith, through faith, the same, no? Hindi po. Actually, ang KJV, very strict sa grammar, ano? Makikita natin na pag sa ibang salin, makikita na natin na iba na yung ang sinasabi, no? Pero dito, specific, through faith and by faith, ayon sa Biblia, no? So, sa ating pag-aaral, kailangan nating isaalang-alang ang konteksto ng itong talata. So, sa ating talata, ating titignan kung paano i-justify ng Diyos ang dalawang grupo na ito. So, sana pakinggan natin, ano? At siyempre, kailangan din nating malaman kung kung kanino niya ito isinulat, no? Or kung sino ang kanyang kausap dito sa talata. So remember, in rightly dividing the word of truth, napakahalaga na tignan, ano, kung kanino ito isinulat, kung kanino ito naka-address. Hindi lahat ng salita ng katotohanan in scripture ay katotohanan na para sa iyo. There are distinction, instruction to every group of people in every dispensation. So, kaya kailangan nating i-rightly divide yung Word of God, no? From Genesis to Revelation, even the books of epistles written by Paul na from Romans to Philemon, ano? So, napakahalaga na kailangan na i-rightly divide, ano? So, ganoon din, kailangan maintindihan kung ang kasalukuyang pangyayari ng naisulat na ito, no? During those days nung maisulat ang mga aklat na ito, kinakailangan na malaman natin kung ano yung situation that time, yung prevailing condition. So ano bang nangyayari sa panahon na yon, ano? So napakahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So sapagkat ang pag tinitingnan natin yung mga prevailing condition that time nang maisulat ang Word of God, ito ay bahagi ito ng sa ating pag-aaral, no, sa salita ng Diyos. Mayroong mga pangyayari sa mga panahon na yon na wala na, no? Wala na itong kinalaman sa panahon natin ngayon. Yung mga pangyayari during those days, sa panahon ni Paul, during the transition period, no? O during sa panahon ng ating Panginoong Hesus, no? Mayroong mga bagay na situational doon na hindi na nakikita sa panahon natin na which is not applicable, no? Mayroong mga tandaan natin, mayroong mga pangyayari sa mga panahon na yon na wala na itong kinalaman, ano, sa panahon natin ngayon. Mayroong mga 30 years, no, transition period from the law to grace in the book of Acts. Mayroong po 3 taon na transition period, no? Kapag sinabi nating transition period, ito yung paglilipat, no, ng dalawang panahon. Para alam ninyo, no, na ito ay paglipat ng dalawang panahon at dito sa ating paksa ay mayroong pagkakaiba, no? Ang pakikitungo ng Diyos sa dalawang panahon na yon, no? Ito yung dispensation of law, dealing ng Diyos sa Israel sa ilalim ng kautusan. Tandaan ninyo, ang dealing ng Diyos sa Israel, it was temporarily postponed nang sila ay nahulog, no? 'Di ba? Marami na tayong topic diyan. Hindi ko iniiwan ito na i-remind para maalala ng iba kung minsan baka bago pa lang yung iba na nakapagbukas sa mga topic na ito, hindi nila maunawaan kung ano ba yung ating pinag-uusapan. So there are almost more than 500 people na nakakapagbukas dito at marahil sa mga 500 na yon, meron ng mga nagiginig before, no? Pero hindi naman lahat, siguro mayroong mga bago, no? So, ang layunin ko na para maipakita yung mga previous na para maintindihan nila, no? Ito yung dispensation of law, no? Dealing ng Diyos sa Israel sa ilalim ng kautusan. Sila ay nasa ilalim ng kautusan, ang bansang Israel. Pero hindi tuloy-tuloy yon. Hindi tuloy-tuloy yon. Dahil sila ay nahulog. So pagkahulog nila, dahil sa patuloy na pagtanggi ng Israel sa Diyos, hanggang sa panahon ni Esteban na binato si Esteban hanggang siya ay namatay. So that time, mayroong isang dispensation na
nakatago sa Diyos at ito ay ni-reveal kay Apostol Paul later on nang siya ay maligtas. Hindi automatic na ni-reveal about the dispensation of the grace of God. No? Yun ang dispensation of the grace of God. Ang dealing ng Diyos sa dispensation of the grace of God ay wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Whereas, yung Israel, they are under the law. Kailangan gawin nila yung kautusan. No? Pero, when Christ revealed the dispensation of grace to Paul, tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya, no? Hindi na tayo sa ilalim ng kautusan. Tandaan natin, kung ikaw ay gumagamit ng tamang paghati sa salita ng Diyos o sa salita ng Bana, mayroong mga bagay na naitala noon na wala nang kinalaman sa ating ngayon, sa panahon natin ngayon. Marami. Kung bubuksan lang natin ang ating Biblia at babasahin natin at maging tapat tayo sa ating puso na sa ating nababasa sa salita ng Diyos, maraming bagay na pangyayari noon na hindi natin kailangan na magawa ngayon. At mayroong mga bagay na mangyayari in the future na hindi tayo doon. Sapagkat bago mangyari yung in future, ang Diyos ay kukunin na niya, ang Panginoong Yesus, kukunin na niya ang kanyang body, which is the believing Jews and believing Gentiles in this present dispensation, which are under the grace. No? Marami nang nagkakaalam, no? Maraming nakakaalam that is speaking in tongues, no? Prophesying, raising the dead, or other supernatural phenomenon, ano? Ay wala na sa ating panahon. In this present time, wala na yon. Marahil sa mga bagay na ito ay mayroon pa rin hindi sang-ayon, ano? Tungkol sa mga bagay na ito. Of course, hindi naman natin, mayroong mga kapatid na yun ang kanilang nakagisnaan, no? Lahat ng mga denominational churches, meron tayong mga minanang turo, no? Na hindi natin maiiwan-iwan ng mga bagay na yon. Pero kung talagang susuruin mo kung ano yung nakasaad sa salita ng Diyos, eh ganito, ano? So hindi natin mapipilit, no? Anyway, ang pinakamahalaga rito, ang bottom line sa ako personally, ang bottom line dito sa ating mga Kristiyano, sila ay nanampalataya sa Panginoon, ano? In the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. So, ang ating pinag-uusapan dito, kung paano i-justify ng Diyos ang mga circumcised people, which is Israel, and the uncircumcision, which is the Gentiles, no? Magkaiba, no? Magkaiba. Ang mga bagay na ito ay lumipas na, no? At ito ang pakikitungo ng Diyos. Yung mga sinabi kong prophesying, yung raising the dead, di ba? Sa panahon nating Panginoong Yesus at ang panahon ng mga apostol, binubuhay nilang muli yung mga namatay, ganyan, di ba? So, ang pakikitungo ng Diyos sa kingdom program, when kingdom program referring to Israel, no? Or sa bansang Israel, no? Maraming mga bagay sa mga sulat ni Apostol Pablo bago siya nakulong ay wala nang kinalaman sa ating panahon ngayon. Si Paul, ang kanyang pagsusulat, mayroong pre-prison epistle. Mayroon siyang mga sinulat bago yung siya ay nakulong. At nang nasa kulungan, at nang siya ay nagpatuloy. No? Pagkatapos na si Pablo ay nakulong, siya ay sumulat ng mga bagay na atin nang itong naiintindihan. No? So, ating titignan ngayon ang salitang true faith. Kung napakinggan ninyo yung message last time, yung by faith. By faith, di ba? So ngayon, ang ating tatalakayin ngayon is true faith. Then unti-unti hanggang sa huli, no, ng ating message na ito, maunawaan natin kung sino ang kausap ni Pablo sa kanyang mga sulat. Sino ang kausap ni Pablo sa kanyang mga sulat? In rightly dividing the word of truth, kapatid, kinakailangan natin itong gawin sa lahat ng 66 na aklat ng yung kasulatan, ano? Maging ang mga sulat ni Pablo. Yung iba, ang alam nila, they are only referring, ano? Yung sulat ni Pablo, referring to the body of Christ. Hindi. Ito ay salita ng katotohanan na dapat din nating itong i-rightly divide. So, sa kabila na ang instruction ng Diyos para sa dispensation of the grace of God, ay ipinahayag ang lahat kay Pablo sa kanyang mga sulat. Ibig sabihin, ang instruction para sa body of Christ ay makita sa mga sulat ni Pablo. Ngunit kailangan din nating makita
Nasa kanyang mga sulat ay hindi lamang ang body of Christ ang kanyang mga audience dito. In his earthly ministry ni Pablo, ay ito ang sinasabi kong transition period. Ano? Si Pablo ay hindi lamang ang body of Christ ang kanyang kausap during the transition period. Although si Pablo ay tinawag, ang kanyang ministry is for the Gentiles. Ang kanyang ministry ay sa mga hentil. Pero hindi lamang hentil ang kanyang mga kausap, no? Hindi lamang ang body of Christ. Ang kanyang kausap sa kanyang mga sulat. So tandaan natin 'to, no? Sa kanyang mga sulat, there are different groups na kinausap ni Pablo. Hindi lang ang body of Christ. Ang salitang true faith, no, ay makikita ng 15 beses in the entire scriptures. King James Bible, no? Kasi kung hindi King James, iba ang yung mababasa, no? At hindi lahat si Pablo ang sumulat patungkol dito, yung tinatawag nating true faith. Dahil hindi lamang siya ang nagtala, no, sa salitang ito o yung phrase na to o yung tinatawag nilang parirala, no. So sa ating pagpapatuloy, gagawin nating benchmark, no, o reference ang talatang ito. Anong yung benchmark? Ginagamit ito yung mga surveying, ano. Benchmark yung reference, no, yung pinaka-reference point nila, no. Sa Romans chapter 3 verse 30. Tandaan natin dito, no, seeing it is one God which shall justify. So ang context dito is justification, kung paano i-justify ng Diyos. The circumcision by faith. See, napakasimple lang, di ba? I-justify ng Diyos yung pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya by faith. So, and uncircumcision through faith. Tandaan na natin sa talatang ito, mayroong dalawang grupo ng tao na magkaiba ang pakikitungo ng Diyos sa kanila. Ang salitang true faith, in your scriptures, ay makikita sa Acts chapter 3 nang si Pedro ay nakarating sa templo at dadaan sa isang tinatawag na magandang o beautiful gate, no? Mayroong isang tao doon na umaasa, no, na umihingi sa mga taong lilimusin siya ng lahat ng mga taong pumapasok doon sa templo, no? At sabi ni Pedro sa kanya, nung makita ni Pedro, ang sabi sa kanya, pilak at ginto ay wala kami, sabi niya. Kasama niya yung mga apostol, no? Wala kami, datapwat ang nasa akin, ang sabi ni Pedro, ang siya kong ibinibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret. Ay lumakad ka. Sabi ni Pedro, no, sa namamalimos. On the spot, ang taong ito ay nakalakad, no? Siya ay nagpuri sa Panginoon. Nakita ng maraming tao ang pangyayari at sila ay namangha, no? And then if you continue the verse in Acts chapter 3 verse 16, and his name through faith. Ito na yung word na true faith. And his name through faith. In his name hath made this man strong, whom ye see and know. Yeah, the faith which is by him had given him this perfect soundness in the presence of you all. Ang pananampalataya dito ay hindi pinapatunayan na si Pedro ay may pananampalataya tungkol doon sa pangyayari, no? It is not the faith of Peter, no? Which is by faith. Hindi sa which is by faith. Sa Tagalog wala ito, no, puro pare-parehas lang, no? Which is by faith. Sinabi niya roon, yung kasing kung inyong inaalala ang ating natunghayan sa nakaraan, ang salitang by faith ay may kaakibat na gawa upang mapatunayan ng isang tao ang kanyang pananampalataya. Upang mapatunayan, no? Kung sasabihin mong may pananampalataya ka, by faith, kailangan mapatunayan, makita sa iyo yung pananampalataya. Katulad ni Noah, na sabihin ng Diyos na inutos niya, no, gumawa ka ng arko. So, gumawa siya ng arko, no? Ang kanyang pananampalataya, ipinakita niya sa kanyang paggawa ng arko.
That is by faith. Hindi ito ang ginawa ni Peter. Ano? Sa ating binasang talata, ang miracle na ito ay hindi ginawa ni Pedro. Hindi ginawa ito ni Pedro upang mapatunayan niya na siya ay may pananampalataya. Ito ay gawa ng Diyos, no? At hindi ng tao. Kapag sinabi nating true faith, ang Diyos ang may gawa. God did something, no? Ang Diyos ang gumawa ng milagro rin upang lumakad yung tao, no? That is God's work. Gawa ng Diyos yun. God did something, ano? At walang sino man ang may bahagi sa ginawa ng niyang ito. Wala. Siya lamang ang may gawa, no? Ang Diyos ang gumawa para kay Pedro, no? Sa taong ito na sumampalataya. That is true faith. Ang Diyos ang may gawa, walang kinalaman ang sinuman, ano? Ang Diyos ang may gumawa upang ang taong yun ay lumakad, ano? Yung work of the cross, ito ang gawain para sa pagpapawalang sala ng Diyos, no? Sa tao. And it was accomplished for all people. Sa lahat ng tao. Subalit, sa mga Hudyo, sa Romans chapter 3, kalakip yung gawa, no? Mayroon silang kalakip na gawa. So, upang mapatunayan na mayroon siyang pananampalataya. Yung Romans chapter 3, they were justified by faith, not by the deeds of the law. So, ito, mayroong kaugnayan nito yung sa faith of Christ. We will discuss in connection to our topic next meeting. So, subalit para sa mga uncircumcision, tandaan natin, is true faith. Sa mga hindi pagtutuli. Ito yung sa mga Gentiles o sa mga hidden people, no? Dahil ang Diyos ay may ginawa para sa atin. Wala na tayong dapat patunayan, ano? Wala na tayong kailangan, ang kailangan mo lang ay manampalataya, no? Hindi na natin kailangan itong patunayan na para ma-justify tayo, kailangan natin gawin yung kautusan o anumang requirements to meet the standard of God, no? Hindi na kailangan yun sa isang panahon natin ngayon, ano? So Galatians chapter 3 verse 8, and the scripture, foreseeing that God will justify the hidden through faith. Sino ba yung hidden? Yung mga Gentiles people, no? Galatians 3:8. Ito yung mga Gentiles people. Will justify the hidden through faith. Preach before the gospel unto Abraham, ano? Saying, in thee shall all nations be blessed. Ayon sa talata, ipinapakita o ipinakita na aariing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa pananampalataya lamang, through faith. Ito yung mga hidden, no? Tandaan natin, ang ating kaligtasan or our justification in this present time is not by faith. By faith, it is for Israel, no? To the circumcised people, no? Or to the circumcision, no? So Galatians chapter 1, verses 15 to 16. Verse 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb. Si Pablo ang nagsasalita dito, no? And called me by His grace to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, no? Itong word na hidden na ito, to the Gentiles, no? Gentiles people. Immediately I conferred not with flesh and blood. Ayon sa talatang ito, na ang Diyos ay nalugod, ibinukod si Pablo simula pa nang siya ay nasa tiyan ng kanyang ina, no? Dahil sa biyaya ng Diyos, ano? Nainihayag ang kanyang anak sa kanya. God revealed His Son, ano? Sa kanya upang ipangaral sa gitna ng mga Gentiles people, ano? At sila ay naligtas sa biyaya. Yun ang talatang ating nabasa, no? Kahit na ang mga sulat ni Pablo ay tumutukoy ito to the body of Christ, no? Actually, our instruction, ayon sa mga sulat ni Apostol Paul from Romans to Philemon, nandito yung mga instruction to the body of Christ, pero hindi lahat ay
nakatukoy sa atin, ano? Kaya kailangan nating i-rightly divide because during the earthly ministry ni Paul, maraming siyang kausap, no? Hindi lamang ang body of Christ, even the Church of God and the little flock, no? Yung mga Hudyo na Jewish believers, no? Our gospel today ay walang requirement o gumawa man ng anumang tanda na ikaw ay sumampalataya. Hindi kailangan, no? Sino mang tao na nangyari, no? O nangangailangan ng ebidensya, no? Na kailangan nila ng ebidensya upang makita na ikaw ay sumasampalataya. Tandaan natin, no? Kahit sino na nagsasabi na kailangan makita sa iyo itong ebidensya na ito, ikaw ay inilalagay lamang, no? Under a performance-based acceptance program. Inilalagay ka, no? Sa isang programa na performance-based acceptance ang tawag doon. Kailangan mong gumawa, no? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Ang talatang ito ay naisulat pagkatapos na siya ay nakulong, no? Siya ay naligtas not by faith, but by through faith. So, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed toward His name, in that you have ministered to the saints, and do minister. Itong talatang ito ay tumutukoy sa kanilang, ito yung mga little flock, not the body of Christ. Kung titignan mo yung lahat nating mga messages, maintindihan natin kung sino ba itong mga little flock na ito, no? Sino ba yung Church of God, no? So, hindi ito yung body of Christ, no? Mabubuting gawa sa mga banal, no? Itong talatang ito ay tumutukoy sa kanilang mga mabubuting gawa sa mga banal, no? And verse 11, and we desire that every one of you do show same diligence, no? To the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. So, tandaan natin ang ating topic about by faith, through faith, no? Yung by faith, sa nakaraan, referring to the circumcision people. Now, ngayon dito, in verse 12, makikita nyo yung word na true faith. Yung word na true faith, it is 15 times na nabanggit in your scriptures. Ano? Verse 12, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Tandaan natin, ang mga pangakong ito na kanilang tatanggapin o tinanggap dahil sa pangako ng Diyos. Hindi nila tinanggap ang mga pangakong ito by faith. It is not by faith. By proving them that they have faith. Tandaan natin, wag nating, bakit ko inuulit-ulit itong by faith? It is proving that you have faith. Kailangan mong gawin, ano? Tayo, naligtas tayo through faith. Ang mga inheritance na binanggit sa verse 12, ang mga manang ito na ito ay hindi nila tatrabahuhin dahil ipinangako na ng Diyos sa kanila, no? So hindi nila ito tatanggapin by faith. It is by true faith. Pag sinabing true faith, wala kang gagawin. Ang Diyos mismo ang gumawa. Ang Diyos mismo ang nagbigay sa iyo. Ang kaligtasan natin is true faith. Hindi natin ito gagawin dahil ang gumawa nito ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, no? In Hebrews chapter 6, verses 13 to 15, for when God made promise to Abraham, no, because he could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. 15, and so, after he had patiently endured, he obtained the promise. So, nakuha ni Abraham ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Saan? By faith, through faith. Through faith. Dahil ito ay pinangako na ng Diyos sa kanya. It is not by faith, no? Ang inutos ng Diyos kay Abraham na napatunayan na mayroon siyang pananampalataya when he offered his son, Isaac. Kasi inutos ng Diyos sa kanya na i-offered mo si Isaac.
And by faith, inoper niya si Isaac, no? At doon napatunayan siya ay naging righteous sa harap ng Diyos. Wala itong kalakip na gawa, no? Upang patunayan ni Abraham na siya ay may pananampalataya. So, through faith, ang mga pangakong ito, ibinigay ng Diyos sa kanya, no? So, sa Hebrew chapter 11, verse 11, Hebrew 11, verse 11, through faith. Ito, nakikita natin yung word na through faith. Also, Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age. Matanda na siya, no? Because she judged him faithful who had promised. Again, through faith, ano? Si Sarah ay walang kinalaman sa bagay na ito. Ang pangako ng Diyos na siya ay nakaroon ng isang supling. And he will conceive, bibigyan ng lakas. Siya ay tumanggap ng lakas para siya ay maglihi. No? Ito ay pangako ng Diyos sa kanya. It is not by faith. Hindi niya gagawin. It is through faith. Ang Diyos mismo ang nagbigay, naggumawa. Ang kalakasan na yon ay tinanggap niya sa Diyos. Hindi dahil sa kanyang pananampalataya. It is through faith. No? So, ito ay binigay ng Diyos sa kanya through faith. Just because she believed. She believed it, no? Hindi na kailangang patunayan ni Sarah na siya ay nananalig. Sa kanya, sa katunayan, ang kanyang nalaman ng pangakong ito ay, actually kung basahin mo yung kwento, si Sarah ay natawa, no? Natawa ng sabihin ng Diyos na siya ay maglilihi at the age of 100, no? Siya ay maglilihi. Sino ba namang magsasabi sa isang babae, even in this present time na maglilihi ka sa ganung panahon, sa ganung edad? So siya ay natawa, no? Natawa, no? So na kanyang malaman na ito ay natawa sa kanyang puso, no? Siguro matanda na ako, sabi niya na. Dahil siya ay matanda na noon, no? Ito ba yung pinapatunayang pananampalataya? Ito ba yung pananampalataya na sinasabi natin? No. It had to be true, no? True faith. Ito'y true faith, hindi by faith. Dahil hindi man lang siya halos naniwala, no? Ito yung tinatawag nating true faith. Pag sinabi natin by faith, talagang ikaw gagawin mo. Pag may inutos ng Diyos sa iyo, gawin mo. Tuparin mo dahil nandun ka sa ilalim ng pag-uutos ng Diyos sa iyo, no? So, Israel, they are under the law. They need to do it, no? To perform it. They are performance-based acceptance, ano? Kaya sila ay by faith. By faith. So, dahil hindi man lang siya halos naniwala, si Sarah, no? Siya ay nanganak. Ang Diyos ang gumawa nito at ibinigay sa kanya. Saan? By faith? No. Through faith. Parehas tayo through faith, no? Hebrew 11:32, and what shall I more say? Sabi ng Hebrew 11:32. For the time would fail me to tell of Gideon, no? And of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, no? And Samuel, and of the prophets. Sa talatang ito, makikita natin ang mga halimbawang pananampalataya sa iba't ibang mga tao, no? Panahon ni Gideon, patuloy na ginugulo sila ng mga Midianites. In those days, sa panahon ng mga hukom, pag ang bansang Israel ay tumalikod sa Diyos, asahan mo na ipalulupig sila sa mga iba't ibang bansa. So, nandito ngayon ang mga Midianites. Sa loob ng 20 years, no? Ginawa sa kanila ito dahil ang Israel ay sumasamba sa iba't ibang Diyos. No? Sila ay worshiping other God, no? Sa mga Diyos-Diyosan. Nagpakita ang isang anghel kay Gideon, no? At sinabi niya kay Gideon, ililigtas ang Israel sa pamamagitan niya. So balit, maraming excuses si Gideon dahil ang sabi niya, hindi niya kayang gawin ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos, no? Kaya sa Judges chapter 6 verse 15, and he said unto him, O my Lord, sabi ni Gideon, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, no? And by the way, si Gideon ay pamilyar sa tribo ni Manasseh, and I am the least in my father's house. Ako ang pinaka kumbaga siya pinaka kumbaga yung hindi siya mayaman, ano?
siya ang pinaka mababa sa kanila, no? So, kumbaga, siya ang poor, no? Ang sabi dito ni Gideon, ano ba ang magagawa ko, no? Sabi niya, at paano ko ililigtas ang Israel? Samantalang isa lamang mahirap ang aming pamilya. At ako ang pinakamaliit sa pamilya ng aking ama. So, and the Lord answered him. Sinagot siya ng Diyos. And the Lord said unto him, surely I will be with thee. Ang Diyos mo naman ang magiging kasama mo, matatakot ka ngayon. So, ang pangako ng Diyos, I will be with thee. So, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, ano? So, and thou shalt smite the Midianites as one man. So, para lang, isang tao lang ang kanyang, parang isa lang tao ang kanyang kalaban, ano? So, mayroon nga nagsabi, one plus God is majority. Sabi nga, mayroon akong nabasang ganun, ano? Through faith, Gideon, ikaw ang tatanggap, sabi niya. Kyle, ganito ang sabi niya, no? Through faith, Gideon, ikaw ang tatanggap at ikaw ay lalahok, no? Sa isang bagay na aking gagawin. That is true faith. Wala siyang gagawin, that's true faith. Hindi ito isasakatuparan by faith. By faith. Hindi mo ito ikaw ang gagawa, Gideon. Dahil ako ang gagawa nito. So, to make this story short, nanalo si Gideon doon, di ba? Actually, from 300 o from 10,000, no? Army, ano, ginawa lang hanggang 300, ano? So nanalo siya against the Midianites. Sa panahon natin, that's how you got saved, no? Through faith. Hindi mo tayo naligtas through faith. Ikaw ay naligtas hindi dahil mayroon kang ginawang something, no? Ikaw ay naligtas through faith dahil ang lahat ng dapat gawin ay tinapos ng Panginoon nung siya ay napako doon sa itaas ng cross, no? Tingnan din itong si Barak, si Gideon, si Barak. Si Barak naman, sa aklat ng mga hukom, sa panahon na yon, si Deborah siya isang propeta, no? So, ang kanyang hatol upang payuhan si Barak na humanap siya ng 10,000 men upang atakihin, ano, ang army ni Jabin at ang mga anak ni Israel. Si Jabin, sila yung mga sumakop sa bansang Israel sa kanilang panahon na yon. 20 years na nagpakaalipin, ano? Ang pagkaalipin, ano? Sila ay naalipin sa under the occupation of Jabin, no? So Judges 4:8 and 9, chapter 4 verses 8 and 9. And Barak said unto her, if thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. And she said, I will surely go with thee. Notwithstanding, the journey that thou takest shall not be for thine honor. Hindi siya hindi mabibigay yung karangalan, ano, kay Barak dahil gusto niya, kasama niya itong si Deborah, no? So, for the Lord shall send Sisera into the hand of a woman. Papatay siya kay Sisera ay babae lang. And Deborah arose and went with Barak to Kedes. Dahil sa kahinaan ni Barak, hindi na niya nakuha ang karangalan, no? Nauukol sa kanya. Napunta kay Sisera, no? O yung yung woman, ano, na pumatay kay Sisera, no? Dahil sa kahinahan ni Barak, hindi niya nakuha ang karangalan na uukol sa kanya at napunta sa isang babae. So, what is the bottom line here is the true faith, no, means God does it for you. Wala kang ginawa. Ang Diyos mismo ang gumawa. So, kaya nga, walang may pagmamalaki ang sino man, ano? Ang Diyos ang nagligtas sa atin, no? So, sa ating sitwasyon, kapag sinabi natin ang tungkol sa true faith, ang ginawa ng Panginoon sa krus ay natapos na at ito ay kumpleto. Hindi na kailangan dagdagan, ano? Yung iba anong nangyayari para bang ang ginawa ng ating Panginoon Jesus ay kulang, no? So, kaya ang nangyayari, parang nagtatrabaho, no? For their salvation, ano? Para sa kanilang justification, ano? So, we are already justified, no? Nung tayo ay nanampalataya through faith, no? Sa ating
Panginoon, ano, Panginoong Yesus, nung yung ginawa niya dun sa cross ng Calvary, no? Yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Hebrew chapter 11, verse 33. Who through faith, ito yung another verse na makikita natin yung word na true faith. Na kapag sinabi nating true faith, it is not by your own works, no? It is the work na ginawa ng Diyos, no? Subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, no? Remember, si Daniel, nang siya ay tinapon into the lion's den, siya ay nasa gitna ng mga leon, no? Yung mga leon na yon, they are prepared sa pagpaparusa ng Diyos, sa pagpaparusa ng hari, no? During the time, no, na sa panahon ni Daniel, ano, siya ay itinapon sa dens of lions den, no. Remember, Daniel, siya ay itinapon into the lions den. Siya ay nasa gitna ng mga leon that time, ano. Hindi siya ginalaw ng mga ito. That is the work of God. Yun ang gawa ng Diyos, no. That is true faith. So, 1 Peter chapter 1 verses 3 to 5. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which, according to his abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. No? Ayon sa talatang ito, ang bansang Israel ay muling ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, no? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. No? In verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Sa isang manang hindi nasisira, no? At walang dungis at hindi kumukupas, who are kept by the power of God through faith. Through faith, ano? Unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ano ba yung salvation ready to build in the last time? At hindi pa sa panahon na yon, ano? Ngayon, ano? O in the time of nung sina Peter, ano? Itong iniingatan ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan through faith. Ito yung sa kaligtasan na nahahanda upang ihayag sa huling araw, no? I-re-rebuild pa lang sa huling araw, no? So, ito yung kaligtasan at the end of the tribulation period. There is a salvation at the end of the tribulation period. Kaya nagtataka ako sa iba, bakit ipinapangaral itong bagay na ito in this present time, which is the salvation during the end of the tribulation period. Ito ay mangyayari kapag sila ay, ang bansang Israel will be born again, no? Nakita na niyo yung topic na ito, no? Nung nitinapik ko yung about the born again, ano? Ang kaligtasan ito ay walang kinalaman sa mga iningatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos through faith. It is through faith that they are kept, and it's God who's keeping them. Hindi ang sarili na itinatago nila yung sarili, but God who's keeping them. Ano? God is doing something for them to keep them safe. No? So, ating tignan muli to recap, no? By faith means ito ay sinasamahan ng gawa para mapatunayan ito na ikaw ay may pananampalataya, no? By faith, para may pakita na ikaw ay may pananampalataya. If you are doing this by faith, alalahanin natin na this is always for Israel's program. Kasi circumcision, yung ating benchmark, reference, yung kanina, Euro. So, kailangan nating yung Diyos, i-justify niya, but yung justification by faith, yung circumcision, and through faith, yung uncircumcision. This is by faith. Ito yung tinatawag niya sa tandaan natin,
justification by faith is always for Israel. Ito yung so kailangan ito na samahan ng gawa, no? Kailangan itong samahan ng gawa para mapatunayan na ikaw ay may pananampalataya. So lalahanin natin, this is always for Israel's program, no? Maraming nagsasabi, ito yung lagi sinasabi na you shall know them by their fruits. So ang Israel, kailangan na talaga nila yung bunga upang sila ay maligtas by faith. Dahil required sa kanila na kailangan sila na may pakita, mapatunayan sa kanilang pananampalataya, no? That there is a good works for them. No? You shall know them by their fruits. That is by faith. Yun ang by faith. Yung iba hindi nila may differentiate, hindi makita yung distinction, yung by faith, tsaka ng true faith. Sa kanila, ang lumalabas, the same. Tandaan natin, ang King James Bible is strictly in grammar, no? Pag sinabi niyang by faith, it is different from true faith. By faith, tandaan natin, may kaakibat na gawa, no? Kaya they are under the law. True faith, for by grace are you saved through faith. Saan? Saan faith? Yung work ni Christ. That is true faith. Wala tayong ginawa, Jesus Christ ang may gumawa. Ay ang siyang ginawa niyang lahat. No? That is true faith. That is Matthew 7:16, no? Yung by their fruits you shall know them. Hindi ito para sa iyo at sa akin. Ito ay para sa Israel na nasa ilalim ng kautusan. No? Ito ang talatang laging misquoted out of context. And always quoted to the wrong people. No? Ito ang laging naririnig sa kanilang bunga, sila ay makikilala. Madalas laging nagbibigay paanyaya sa mga taong na ito, no, dito sasabihin na naman na parang di ba madalas ang mga tao na pinapupunta sa harapan upang humingi ng tawad, ito makinig kayo, no, para sa kanilang kasalanan. They are always trying to repent for their sins, na po-forward sila sa harap, no? Hindi nila naiintindihan that in Christ, remember that in Christ all your trespasses already forgiven by God. One time, no? Once and for all. Yung nakaraan, kasalukuyan at inaharap, God already paid, no? Complete, no? Yung ang kasalanan natin, ano? So, by faith is filled with works. Kailangan yung gawa, no? And responsibilities that proves you, no? Ipakita mo, no? Meron kang obligasyon na dapat mong gawin, no? To prove, no? You are belong to God, no? By faith. Kaya nga yung chapter 11 ng Hebrews, maraming inutos ang Diyos sa bawat God of man there, by faith, by faith, by faith, by faith. Tignan mo kung ano yung mga ginawa na inutos ng Diyos sa kanila. Di ba? So, by faith, ginawa niya ito, by faith, ginawa nito, by faith, ginawa nito. O, yung true faith means there is no works involved, no? Wala ka nang gagawin, just believe. Yung iba, hindi nila matanggap ito. Nice pa nilang gumawa, no? Pinipilit nilang ginagamit lang itong word na ito. Mamaya makita ninyo, no? Ang iyong katuwiran, ano? So, ano ba yon? Ang true faith means there is no work involved. Wala kang gagawin, just believe. Ang iyong katuwiran ay pagtanggap sa kung ano ang ginawa ng Diyos kay Kristo, na wala kang personal na paghihimasok o pagkikibahagi dito. Ito ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Ito ang biyaya ng Diyos. Isipin na lamang kung ang isang bagay sa krus na gawin ng ating Panginoong Jesucristo ay nakasalalay sa anumang bagay na iyong ginawa. Maging ang pag-iisip sa pagdagdag sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ ay isang kakusapan ng Diyos. Ang sabi niya, we are complete in Christ. Ano mang bagay na pwede mong i-contribute, no? Ito, na paraan sa kumpletong ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa cross, hindi mo ito naiintindihan. No? When you are trying to add something
sa finished work ni Christ, yung gospel na ibinigay sa atin, na binago mo yun, hindi yun hindi natin naiintindihan. Ano? Hindi natin naiintindihan yung simple gospel message, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay marinig mo yun at ikaw ay nanampalataya, you are saved. Wala nang mga palabok, no? Wala nang mga palabok o mga dagdag na gagawin mo. That is only man-made program, ano? Idinagdag doon, ano? So we can conclude this equation, no? By faith equals works. Nais mong maligtas by faith, you need to observe the hulo, no? Yung by works. So through faith, God did it all, no? Ginawa ng lahat ng Diyos. Right now in the dispensation of grace, wala kahit isa na inaring ganap, no? Nobody's justified by faith, no? In this present dispensation, no? We are justified through faith, not by faith. Maraming translation sa mga Biblia na ginamit itong dalawang phrase na ito. Sa iisa, no? Iisa lang ang meaning, no? Walang pagkakaiba. So, by faith is pre-prison's epistle. No? True faith is post-prison's epistle. Pagkatapos na si Pablo ay nakulong, no? Ito yung true faith. Ephesians 2:8-9. Remember this verse. For by grace are you saved through faith. God did it all. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works. This is by faith. Pag sinabi natin with works, this is by faith. Pero sabi ni Apostle Pablo, we are saved by faith, no? O through faith. Not of works, lest any man should boast. Sa dalawang talatang ito, makikita natin ang kasimplihan ng katotohanan ng salita ng Diyos, no? Hindi na kailangan ang komplikadong paliwanag, no? Ang sinasabi nito. Maraming tao na nagdadagdag sa simpleng katotohanan na ito. Dahil sa kanilang palagay ay makakatulong, no? Sa pagpapaliwanag nila dito. Kala nila sa kanilang pagpapaliwanag nila dito, no? Ito ay nakakatulong ang kanilang pagdagdag. Or marahil, ginagawa nila ito, upang maprotektahan, ang kanilang agenda. Actually, hindi ko alam, hindi naman lahat, or sa kanilang doktrina. Pero mostly, dahil sa doctrine, maraming naniniwala na si Pablo ay nangungusap lamang sa isang grupo ng tao nang sabihin niya ang mga salita ito in the dispensation of grace. So ating titignan sa sinasabi ng salita ng Diyos kung sino-sino ba ang kausap niya dito, no? Si Pablo sa kanyang mga sulat. Sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, walang ibang taong responsable, no? Walang taong ibang responsible sa iyong pinaniniwalaan. Sa iyong pinaniniwalaan, sa iyong naririnig, sa iyong nababasa o ipinapaliwanag ng iba, ikaw mismo ang responsable, no? Sa iyong pinaniniwalaan. Ikaw ang responsable dito kung bakit mo pinili ang isang katuruan. That is your responsibility. Hindi ito obligasyon ng iba, no? So sapagkat iba't iba ang pananaw ng bawat tao. At hindi ko ipinipilit, no, ang aking nakikita sa salita ng Diyos na paniwalaan mo. But I will continuously share what the Bible or what is the scripture said, no? Kung ano ba sinasabi niya. So aking ibabahagi. You are responsible for what you believe, no? And I am responsible for what I believe. So in Romans chapter 7 verses 1 and 2, tignan natin na si Apostol Pablo ay hindi lamang siya nangungusap sa isang grupo ng tao. So makikita natin sa Romans chapter 7 verses 1 and 2, meron siyang ibang kausap aside from the body of Christ. In verse 1, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law. Siya nangungusap sa mga taong
nangangakaalam sa kautusan. And tanong ko lang, ikaw ba ang nakakaalam tungkol sa kautusan? At sa iba ito ibinigay, itong kautusan na to? Ano ba ang concern sa body of Christ kung bakit kailangan banggitin ni Pablo? Kung sa kanya ito, no? Bakit kailangan pa niyang banggitin na ano bang concern ni Apostol Pablo, no? Kung bakit kailangan banggitin ni Pablo ang tungkol sa kautusan sa atin, no? O sa body of Christ. The law had dominion over a man as long as he liveth. Sabi niya. Ngayon, sa iyong palagay, kanino ito sinasabi ni Pablo? Sa mga Hudyo? Hindi, sa body of Christ, no? Of course, I speak to them that know the law, no? Hindi sa body of Christ, niya ito sinasabi. I speak to them that know the law. Kung ating bibigyan ng pansin ang Romans chapter 8, verse 14, ang talatang ito ay isa ring mahirap sundin in the dispensation of grace, no? Romans chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. They are the sons of God. Is there anybody who's being led by the Holy Spirit today? Meron bang, are you leading by the Holy Spirit today? Or are you led by the Holy Spirit today? Still marami pa rin Kristiyano sa panahon natin ngayon na sinasabi, ang Holy Spirit ay nangusap sa akin. Ang Diyos ay hindi nangungusap sa panahon natin ngayon, liban sa kanyang mga salita. Take note. Ang Diyos ay nangungusap sa atin ngayon through His Word. No? Kung ang sinasabi ng ilan ay kinakausap siya ng Diyos apart from the Scriptures, iba ang kanyang kinakausap at hindi ang Diyos. Ito yung stand ko, no? Ang Diyos ang nangungusap. Kung hindi niya binabasa, dahil lang ay kumpleto. Hindi mo na kailangan, dahil kumpleto na yung Word of God. In those days, during the days of our Lord Jesus Christ, hindi pa na kumpleto. Even when the body of Christ, wala pa, si Apostol Pablo, doon pa lang i-reveal ni Jesus Christ yung revelation for the body of Christ, no? Tsaka hindi pa kumpleto, no? So ngayong kumpleto na, we are relying, no, doon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kailangan mong aralin yung salita ng Diyos. So, sabi ko sa iyo, dahil ang kanyang mga salita nga ay kumpleto na, no? Kung gusto mong marinig, no? Kung gusto mong marinig na nangungusap ang Diyos sa iyo, sa paanong paraan, read your Bible, no? Read your Bible. Ang Santong Espiritu ay hindi ka ginagabayan, kung saan mo gustong pumunta o sa iyong pagpili. Hindi kanya inililed, no? Hindi ito ang kanyang ministeryo in this present time. Ibinahagi ko na sa ibang topic natin, yung ministeryo ng Santong Espiritu, no? Kung marinig mo itong message na ito, balikan mo yun, ano? Hindi tayo mga robot at dalhin kung saan niya tayo gustong dalhin. Diba? Another verse which is not written for us, na natitiyak na si Pablo ay hindi nangusap sa body of Christ. Verse 7 ng Romans chapter 1, verse 7. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Maraming nagsasabi that Paul is writing to us in this verse. Now, are you called to be a saints? Kailan at saan ka tinawag? At sino ang tumawag sa iyo? Sino ang tumawag? Are you called? Sino ang tumawag sa iyo? Paano mo nalaman na ikaw ay tinawag? Hindi ba mahalaga na malaman natin na when you got called? Kung ang Biblia ay tinutukoy nito kung sino ang mga tinawag. The Bible, sinasabi niya kung sino yung tinawag.
At makikita mo ito sa iyong sarili na hindi ikaw. At ngayon, kung may makikita tayo sa salita ng Diyos, dahil titignan natin, di ba? Kung sino ang mga tinawag. Titignan natin ngayon, mamaya-maya lang. So, ano man ang pinaniniwalaan ng iba, ay gawa-gawa lamang ito ng tao. Hindi ba? Siyempre, gawa-gawa lang yon. Kung di mo naman na hindi ka ang tinawag. Ngayon, basahin natin Genesis chapter 15, verses 16 to 17. And God said unto Abraham, as for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her and give thee a son also of her. Yeah, I will bless her. And she shall be a mother of nations, kings of people shall be of her. In Genesis chapter 21, verse 12, and God said unto Abraham, let it not be grievous, no, in thy son, because of the land. Ito ay referring to Ismael, no? Yung kausap ni Abraham dito ng Diyos tungkol sa inaalala niya yung kanyang anak, Ismael. And because of thy bondwoman, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. Sila ang mga tanging sa salita ng Diyos who are called. Sino? Yung seed, no? Yung seed, sino yung seed of Isaac? Yung Israel, no? Literally called, no? Makikita din dito sa Romans chapter 9. Dahil inulit ito ni Pablo, maging ang aklat ng mga Hebreo, inulit itong pariralang be called, referring to Israel, no? The word be called is a language in your scripture. Ang tinutukoy ay ang Israel. Remember yung topic nating zebra? The pod ni zebra? Yung language, alam niya, no? Yung kanyang ina na sa pamamagitan lang ng kanyang stripe, ng kanyang inang zebra, nalalaman niya out of 1,000 zebras sa isang herds, no? O pulutong ng mga zebra, he can identify quickly, no? Kung sino ba ang kanyang ina, no? Dahil alam niya yung language of this stripe, no? Ganun din sa salita ng Diyos, meron tayong nakikita, no? Yung language, no? Alam natin kanino ba ito. The word be called is a language, no? Yung be called is a language in your scripture. Ang tinutukoy ay ang Israel. Not you and me, not the Gentiles people. They are not called, no? The church, which is the body of Christ, ay hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pagtawag. Hindi pagtawag ang pagkaligtas natin, but by hearing and trusting, no? Maraming Kristiyano today, sinasabing sila ay tinawag upang mangaral. Then, sila ay nangangaral. Ano yung pinangangaral nila? By stealing Israel's program and superimposing Israel's program into the body of Christ program, no? Ipinapatong nila, no? They are superimposing, no? So, pinipilit nilang pagsamahin ang programa sa bansang Israel at programa para sa katawan ni Kristo sa panahon natin ngayon, no? Iniisip nila sila ang mga spiritual Israel. Spiritual Israel, narinig ko lagi ito before, no? We are not the spiritual Israel. Balikan nyo yung the wild olive tree na ating topic. Pakinggan nyo maigi yun. The spiritual Israel are those Jewish people who believe, no, in the Lord Jesus Christ, no? O sumampalataya sa Diyos. They are the spiritual Israel. So, hindi. Tatawag sa atin, we are the body of Christ, no? At sinabi nila kung paano ipinahayag ng Diyos sa kanila ang mga bagay na ito, no? So, mahirap, no? Nakarinig na ba tayong preacher na hindi niya alam kung ano ang kanyang mensahe? Hindi niya alam ang kanyang message? At along the way, ibibigay ito sa kanya ng Santong Espiritu? Di ba nakakabahala yun? Na hindi niya alam yung kanyang mensahe, and along the way, habang siya magsasalita, i-reveal niya ng Diyos
o the Holy Spirit sa kanya. Hindi ito ang malinaw na turo ng banal na kasulatan, ano? Ito marahil lang nangyayari kapag ang salita ng Diyos ay nasa maling kamay, ano? Nasa maling kamay. So, napakahirap, ano? Thomas chapter 2, verses 17 to 18, behold, sabi niya in verse 17, thou art called a Jew, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God. So, ang tinitingnan natin dito, na para hindi maligaw, no? That hindi lahat ng sulat ni Apostol Paul ay directly lahat para sa para sa body of Christ. No. During his early ministry of Paul, mayroong mga nakahalong grupo ng ibang tao doon, no? Yung mga mananampalatayang Hudyo, which they are not belong in the body of Christ. So, sabi niya rito, behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God. Ikaw ba ay Hudyo, no? Nang sabihin niya, thou art called a Jew? Hindi tayo Hudyo, no? Ang kausap ni Pablo dito, yung mga Jewish believers, no? So, and knowest his will, no? Verse 18, and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law. Are you being instructed out of the law? Ikaw at ako, kapatid, hindi tayo instructed by the law. No? Wala tayong instruction na gano'n. And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of babes, which has thou form of knowledge and of the truth in the law. Ito ba yung ating mga instruction na binigay sa atin? Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself? Not thou that preachest a man should not steal, dost thou steal? So, thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Ito, yung mga nagtuturo mismo, no? Na preachers, no? Na nagpipreach sila na huwag kang magnakaw, pero sila mismo nagnanakaw. Pero minsan nagiging bulag, no? Kung paano ninanakaw, no? Yung bagay na hindi sa kanila, no? So, mahirap kasi magsalita about kasi narinig ko yung word kasi para rin na akong nag-preach. But anyway, ako nagbabahagi ako ng salita ng Diyos through live stream at wala akong balak na magkaroon ng isang kapulungan, ano. So anyway, let's continue the topic, ano. Verse 22, that thou sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Maraming mga preachers na nangyaring ganito, no? They are committing adultery, no? Inside the church, kaya nabagsak ang buong simbahan, no? Thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege? Verse 23, that thou makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God. Verse 24, for the name of God is blaspheme. Blaspheme. Actually, ito, ang tinutukoy niya rito, itong mga verses na ito nating binasa, referring to Jewish people, no? Ang kanyang kausap those people who are under the law. They are under the law. For the name of God is blaspheme. Ano nyo ito? Among the Gentiles. Through you, sabi niya. Sino yung through you? Ito yung mga Jewish people as it is written. Dito sa mga talatang ito, malinaw na si Pablo ay hindi lamang kumakausap sa isang grupo ng tao. Hindi lamang sa isang grupo siya na nangungusap, no? Sa verse 24, God was blasphemed sa mga Gentiles. Ang Diyos mismo, dahil sa mga Hudyo, sila'y nagtuturo ng mga kautusan, sila mismo nilalabag nila yung mga kautusan na yon. At ang Diyos ay nabablaspheme, ano? Sa atin, ano? Dahil silang nakakaalam sa mga kautusan, pero sila mismo hindi nila tinutukoy. So, anong nangyayari? Napapayahan Diyos sa kanila, no? Pero, sa iba, they believe na iisa lamang taong kausap ni Pablo dito. Sa iba, kung tignan ninyo yung kanilang pag-aaral, no? Iisa lang ang kausap dito. Tayo ang kausap dito. Hindi tayo ang kausap, no?
Malinaw naman sinasabi ng Biblia, di ba? So, some denominational churches, huwag kong lahatin, ano? Baka may mangyari sa akin, no? Kapatid, some denominational churches ay mayroong kanya-kanyang box para protektahan, ano, ang kanilang doktrina. Ngayon, kung iniisip mo you are inside of a box, if you are inside of a box, get out, no? Sabi niya, get out of it. Para makita mo ang nasa labas nito. Siyempre, ang tao kapag nasa isang kulungan o nasa isang kahon, hindi mo makikita yung sa labas. But if you are free, pwede ka lumabas sa kahon, then makikita mo yung nasa labas. Makikita mo, no? Ngayon, kung iniisip mo you are inside of a box, get out of it. Para makita mo yun nga, yung nasa labas nito upang makita mo ang sinasabi ng iyong banal na kasulatan. Before, hindi ko nakikita itong true faith and by faith. Before, hindi ko nakikita. Ngayon ko lang nakita, no? Sa aking pag-aaral sa salita ng Diyos. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is of God, not of works, lest any man should boast. In the dispensation of grace, malapit na tayong matapos. In the dispensation of grace, the most important verse for you at sa akin, in this present dispensation, hindi karapat-dapat. Hindi tayo naging karapat-dapat. Hindi natin kayang makamit sa ating sarili, no? Hindi mo ito pwedeng bayaran, no? Nor work for it. Hindi natin pwedeng gawin. Hindi mo ito pwedeng bayaran nor work for it. Dahil ito ay biyaya lamang, no? Sa panahon natin, ito ay walang kapantay na pabor galing sa iisang mapagmahal na Diyos, ano? Ito ay biyaya lamang. Hindi kailangan patunayan ng iyong pananampalataya. Patunayan ko sa aking pananampalataya na ito'y gagawin ko. No. Hindi mo kailangan maging religyoso. So, yung iba, kapag hindi ka nakikita ng kumbaga, mayroong mga bagay na patakaran ng isang local church. Pag hindi mo ginagawa yung mga bagay na yon, you are called na mayroong something wrong sa iyo, no? Hindi mo kailangan maging religyoso, no? Hindi mo kailangan gumawa ng kahit anong upang iyong bigyan ng pabor ang Diyos. Kapatid, ang nais kong makita mo dito, na ang kaligtasan natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, true faith. Yung true faith. It is not by faith. Ibig sabihin, wala tayong gagawin. Wala tayong tutuparin, ano? Kung minsan nagiging baluktot ang ating kaisipan, ano? Kapag hindi natin naiintindihan ang salitang by faith at ang salitang true faith. Kaya wala kang makikita, kahit basahin mo sa Tagalog, wala kang makikita sa pamamagitan ng pananampalataya lang mo siya makikita. And even in English Bible, nakikita ng marami pero hindi pa rin naiintindihan, ano? Mayroong mga pilosopo na tao. Hindi na ba kailangan ng gumawa ng mabuti? Now, ito yung bottleneck, no? Yung sinasabi nila. Lagi ito yung pinanlalaban, ano? Hindi na ba tayo gagawa ng mabuti? Bagantang tanong, hindi ba? Pero hindi ito ang ating pinag-uusapan. Ang ating tinatalakay kung paano ma-justify, no, ang isang tao in this present time. Before, under the law, kailangan nilang mapatunayan. They need to justify by faith. Kung ano ang inutos ng Diyos sa kanila, kailangan nilang gawin. Kailangan nilang gawin. Katulad nga nung lagi kong example. Di ba si Noah, pinagawa siya ng barko or yung arko. So gumawa si Noah by faith. Makikita mo sa Hebrew chapter 11. yung mga God of men, ano, true faith or not true faith, by faith, no? Lahat ng mga inutos sa kanila ginawa dahil sa kanilang pananampalataya, and they demonstrated na sila ay mayroon silang pananampalataya dahil lahat ng inutos ng Diyos sa kanila ginawa nila by faith. So napatunayan na sila ay matuwid sa harap ng Diyos, no? Pero sa ngayon, hindi natin kailangan, no? Hindi sa atin ng hindi natin ito kailangan na gawin, ano? So, sabi dito,
Yung mga pilosopo, no, sabi nga niya, no, hindi na ba tayo gagawa ng mabuti? Hindi ganoon, ano? Magandang tanong, pero hindi ito yung tinatalakay natin. Ang tinatalakay natin is how God justify the circumcision and the circumcision. Yung mga under the law and under grace, no? It is by faith for the circumcision and through faith for the uncircumcision. Uncircumcision, Gentiles people, the hidden people, no? So ano ang sinasabi sa Titus chapter 2 verses 11 and 12? Ito naman yung itinuturo sa atin. Pag nalaman natin, for the grace of God that bringeth, anong dala niya? Salvation had appeared to all men. Yung biyaya ng Diyos, magdadala ito ng kaligtasan sa lahat ng tao, no? In verse 12, teaching us. Ano yung tinuturo niya? Denying ungodliness, no? And worldly lust, no? We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ano to? Tinuturuan tayo. Ito ang nagagawa ng biyaya ng kaligtasan na yung tinanggap. Nung ang ating Panginoong Yesus, ikaw at ako ay sumampalataya doon sa ginawa ni Jesus, sa kanyang kamatayan, pagkalibing, at kanyang muling pagkabuhay. Tayo ay tinuturuan nito na tayo mamuhay ng may kabanalan, no? Tumanggi sa mga kalikuan, ano? Mamuhay ng matuwid at may pagpipigil. Ito yung itinuturo ng salvation by grace sa atin. Itinuturo sa atin. Now, it is for you, no? Kung gagawin mo ito o hindi, di ba? Pero yun ay tinuturo sa atin. Pero kailangan ito na iyong gawin. Hindi para ikaw ay ma-justify sa Diyos because you are already justified. Nung manampalataya ka dun sa itaas ng krus ng ating Panginoong Yesus, you are already justified. Ang iyong lahat ng trespasses from the beginning until in this present time, until the end of your time, ang Diyos ay pinatawad na niya, no? Lahat, no? So kapatid, nakita natin kung ano yung difference. Ngayon, maalam na natin, ano? For by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. It is the gift of God. Hindi tayo sa ilalim ng kautusan. Huwag mong i-mix ang biyaya doon sa kautusan. Ang iba, kung bakit hindi nila makita yung distinction, yung under the law, program for Israel, and under grace, program for the body of Christ, dahil hindi nila nira-rightly yung word of truth. So kapatid, personally, ito yung tamang makita natin yung there is a right division of the word of God. Kung hindi mo makikita ito, hindi mo makikita yung distinction between these two groups of people. Anyway, we will continue na research and study the word of truth. So, maraming salamat sa inyong lahat, kapatid. Next time, tatalakayin natin yung faith of Christ. Diyan magkakaroon tayo ng panibagong meron tayong mga prepared messages, pero hindi pa muna ngayon. Nice ko lang talakayin itong mga ngayon sa susunod, the faith of Christ. Tatalakayin na natin yung by faith and through faith, no? We are saved through faith. Israel, they are saved by faith. No, they are under the law and we are under grace. So let me close in prayer. Marami pong salamat, Panginoon, sa biyayang ito na kami ay nakapag-aral sa iyo ng mga salita mo, at marami rin pong salamat sa mga taong makikinig sa mga messages na ito. And I pray, O God, ikaw po ang magpala, ikaw po ang patuloy na magbigay ng pagkaunawa sa amin sa inyong mga salita with rightly dividing sa iyong mga katotohanan sa iyong mga salita. So maraming pong salamat sa mga taong naabot na ito at sa aking mga kapatid na nakakasama ko sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Lord, alam mo po ninyo kung ano ang mga pangangailangan namin spiritually, at salamat po kami ay naligtas dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong kaligtasan na inoffer sa amin, na ikaw ay namatay, hinilibing, subalit ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw, at ito po ang aming pag-asa. Maraming pong salamat sa biyayang ito, but
For by grace are you saved through faith. Panginoon, hindi kami gagawa, Panginoon, kundi dahil lamang sa iyong biyaya. At hindi by faith, Panginoon, dahil ito ay mayroong mga kalakip na paggawa upang kami ay maipakita namin na kami ay may pananampalataya. Maraming pong salamat. At ito po ang aking inihiling at may kasamang pagpuri sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So maraming salamat kapatid, si Brother Nemi. Maraming salamat, Brad. At ang Panginoon ang mag-ingat sa iyo sa lugar na kung saan nagtatrabaho. And then sa ating mga kapatid na makakapanood sa programang ito ay aking pinupuri ang Diyos, ano? At God bless at to God be all the glory. Hanggang dito na lamang po. Next time tayo ay magkita-kita. Brother Nemi, thank you for watching. Balikan mo itong message.